Never again, yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung handa siyang makipagtandem ulit sa mga Marcos. Matapos magmatigas na hindi manumpa, tinawag naman ng bise na paghahanda sa pag-impeach sa kanya ang pagdinig ng Kamara tungkol sa budget ng kanyang opisina. Ang tugon ng chairman ng komite sa Kamara sa report ni Ian Cruz. Please stand up and raise your right hand. Nanatiling nakaupo si Vice President Sara Duterte habang nanunumpa ang mga kapwa resource persons sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Inimbestigahan ng komite ang naging paggamit ng Office of the Vice President sa kanilang pondo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh, pero considered as a resource person din po kayo eh. Witness dito, din po at saka resource person po. Hindi nyo po sinabi na witness ako. Sinabi nyo po dito ngayon, resource persons. The Supreme Court says they are not the same. If the Vice President refused to take her oath, we will respect that. Sa kanyang talumpati, iginiit ng bise na walang nawaldas na pondo ng OVP. Handa raw siyang sagutin ang findings ng Commission on Audit. Harap din daw siya sa korte kung may isasampang kaso laban sa kanya. There is no misuse of funds. We again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. Her claim of leaving it to the House to do what it thinks is right is just a palusot, a smoke screen, a cover because she does not want to provide proof for the numbers she stated in her PowerPoint presentation. Aligasyon ni Duterte, ginagamit lang ang pagdinig para atakihin siya. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Hindi pa man tapos ang pagdinig, nagpaalam ng umalis si Duterte. Sa ambush interview, sinagot ni Duterte ang patutsada ni Speaker Martin Romualdez tungkol sa mga bumabatiko sa Kamara, gayong mali naman ang paggamit ng pondo. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech. Kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Sabi pa ni Duterte, huli silang nagkausap ni Pangulong Marcos nung nagbitiw siya sa gabinete. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. At kung makikipagtandem ba ulit siya sa mga Marcos? Oh, never again. Wala pang pahayag sina Romualdez at Pangulong Marcos tungkol sa sinabi ni Duterte. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.